Good morning, class. I hope you are all doing well. So we're going to discuss this time the measures of position. Okay, so let us have first a review on the measures of position. So when we say measures of position, it's a number that tells where the score stands relative to the others in a set of data. So ibig sabihin nun, we locate the rank or the position ng isang score sa given data. Pag sinabi natin data, examples nito, yung mga raw scores. Okay? So kapag may mga raw scores ka, like for example, yung mga score ninyo sa periodic exam, kinukuha namin itong mga to for the data gathering. Okay? So ang tawag natin dun sa mga raw scores na yon, yung mga nakuha nyo na score sa periodic test, we call them data. Ngayon, pag sinabi nating measures of position, ito yung number na nagsasabi kung anong position mo or kung saan, um, position ng score mo relative dun sa score ng ibang kaklase mo. So, pang ilan ka? Ikaw ba yung pang 49? Kung 50 kayo sa klase? Ikaw ba yung rank 1? Okay? So, or nandun ka sa position na isa ka sa mga uh, kasali ka sa mga pinakamataas or kabilang ka sa mga matataas na nakakuha ng mataas na score. Okay? So, that is the measures of position. So, it's a measure whether a value is about the average o yung score mo is average lang o kaya yung score mo is nasa low or kaya high groups. Okay? So, ganun ang ibig sabihin ng measures of position. Now, what are the common quantiles or what are the common measures of position? Medyo marami to, pero i-discuss lang natin yung isa sa mga ito, which is the quantiles. So, pag sinabi natin quantiles, isang uri ito ng measures of position. So, under the quantiles, meron tayong tatlong klase na pinag-aaralan. At yung mga common quantiles, we have the percentiles, the deciles, and the quartiles. Now, let me give you an idea kung ano ibig sabihin ng tatlong ito. Okay? Before we proceed sa pagsosolve, sa pag-calculate ng position. Okay? So, punta tayo dito. Balikan natin yung lesson nyo nung grade 7 kayo. We have this median. Median is one of the measures of the central tendency. Pag sinabi nating central tendency from the word itself, central, that means nasa gitna, center. So itong median na to, hinahati niya yung mga scores into two groups. So ibig sabihin, i-group niya yung mismong data mo. Okay? So kung i-group niya yun sa dalawang group, magkakaroon tayo ng 50% and then 50%. Okay? So yung median, saan siya nakalocate? If we're talking about the position. Pag sinabi nating median, it's located at the middle. Ito yung score na nasa gitna, na naghahati sa ibang scores. Okay? So median is not part of the measures of position. Pero ang median, it's under the measure of central tendency. Okay, ngayon, i-connect natin yan dun sa measures of position na mga quantiles. Start tayo sa quartiles. Pag sinabi natin quartiles, from the word itself, quart, it means up. Yan, apat yan. I-divide niya yung data mo. Kung ito yung data mo, ayan. Ayan, kamukha niya lang to. Ayan, same lang ang bilang. Pag sinabi natin quartiles, that means hahatiin niya sa apat na group yung mismong data mo. So, kung hati niya yan, ayan, iba-iba yung kulay ng group na yan. So, ito yung first group. Mag-stop siya dito sa quartile 1. Ito yung group ng ito yung sa quartile 2. Ito yon, hatiin niya. So, ito yung group na yon. Okay, from this score hanggang doon, yun yung quartile 2. So, ito na naman is another 25%. Kasi kung hahatiin mo yung 100%, magkakaroon ka ng tigto 25%. Okay? So, hanggang dito, this is quartile 3. So, apat na groups yan. Ito yung una, second, third, and fourth. Pero yung score, nasa pagitan ng mga ito, we call them quartiles. Yan.
quartile 1, score na nandito, which is quartile 2, which is yung quartile 2 is yun yung gitna. So, katulad siya ng median. So, kung ano yung nandun sa median, yung score na nasa median, ganun din ang makukuha mong score sa quartile 2. Okay? And then, this is your quartile 3. O, syempre, yun nandito, yun yung quartile 4 na nun. Pero hahatiin niya sa 4 na groups. Kaya kung mapapansin nyo, meron kayong 4 na groups dyan. Okay, now let's have the decile. Ang decile naman is, from the word itself, decile means 10. So, i-divide niya yung group na to into 10. Okay, at yung gitna niyan is decile 5. Decile 5, kamukha siya ng median. Kamukha din ito ng quartile 2. Okay? Same thing kapag percentile. So, kamukha niya yan. So, kung ano nakuha mong score sa median, ganun din ang makukuha mong score for the quartile 2. Same then kay decile 5. And same then kay percentile 50. Pag percentile naman, hati naman niya yung data mo into 100 groups. Kaya from the word itself, percent, that means 100. So, atin niya yan. So, maliliit yan. So, 100 groups siya nun. Okay, so ulitin natin, measures of position. Under the measures of position, so sa mga ito ay ang quantiles. Okay? So, under the quantiles, we have the percentiles, deciles, and quartiles. So, ganun siya. Marami pa rin ito. Maraming klase ng quantiles. Okay? So, yung common lang na ginagamit lang natin dyan, yung percentile, decile, and quartiles. Okay? So, ngayon, let's proceed dun sa ating objective for this lesson. So, for this, you're going to calculate specified measure of position. Example nito is 90th percentile of a set of data. So, magka-calculate tayo, magsasolve kayo. So, ano yung mga sub-objectives natin? Ito yung magre-review kayo ng median, quartile, decile, and percentile, yung kanina yon. In-explain ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng measures of position. Under the measures of position, we have the decile, the quartile, and the percentile. At dito kinonak natin si median. Okay? So, second sub-objective is we're going to calculate a specified measure of position of a set of ungrouped data. So, start muna tayo sa ungrouped data. Okay? So, next is we're going to solve problems involving measures of position. So, magsasolve tayo, kukonek natin yan sa mga real-life situations. Okay? So, let's proceed. So, kailan natin ginagamit ang mga quantiles or the measures of position? And to have an idea about that, explain lang natin to. Let's have this artist. Do you know this artist? Of course, kilala yan, and that is Bruno Mars. So Bruno Mars claimed the top rank in the 2013 Billboard Top 100 Artist chart. So ibig sabihin dito, 100 yung mga artists sa 2013 Billboard Top Artists. Okay? So, pinipili yung mga top 100 artists na yan base sa airplay nila, yung pagtugtog ng mga music nila sa iba't ibang set, parang ganon. Nakukuha din yung mga top 100 artists na to base sa kanilang sales. Ilan yung mga nabenta nila, streaming data nila, yung touring revenue nila, sales activity, at saka yung ringtone sales. Okay? So dito, si Bruno Mars, statistically speaking, he is at the 99th percentile. Okay? Rank on this chart. So, 99th percentile ang kanyang ranking. So, anong ibig sabihin noon? Pang 99 ba siya? Okay? So, hindi ganun ang ibig sabihin ng 99th percentile rank. Okay? So, ang ibig sabihin ng 99th percentile rank, ibig sabihin noon, 99 out of the 100 artists are ranked below kay Bruno Mars. So, kung 100 yon, tapos ang percentile rank mo is 99, ibig sabihin,
Siyempre, ikaw yung sa isa, kaya nga 99 out of 100, ibig sabihin nun, you are the top one. So kapag mataas yung percentile rank mo, that means isa ka sa mga matataas na nakakuha ng maraming sales. Okay? So kung pagdating sa mga grades or sa mga scores ninyo, kapag ang nakuha mo is the 99th percentile, that means, okay, dun sa group na yon, ikaw yung pinakamataas. Ibig sabihin, ikaw ang top one. Okay, so same thing kay Bruno Mars. So ibig sabihin, 99 do sa 100 na yon ang natalo niya. So ibig sabihin, siya ang top 1. Kaya nga 99 out of the 100 artists are ranked below him. So sa madaling salita, Bruno Mars is the top 1. Top 1 dyan siya. Okay? So now, let's proceed. Punta tayo sa esports. So, I think you have an idea about this sa game na to. Ayan, ginagamit natin yan. Ang nilalaro ng mga estudyante yan, and that is Mobile Legends sa esports yan. Okay? So, as you can see, we're going to look at the data. Kung after the game, the in-game rank, may makikita kayo dito sa baba. Ayan, basta baba ng MVP. So, we have 15.1, right? Sa baba ng 15.1, may mapapansin kayong surpassed 99.9% players. So, anong ibig sabihin nun? Same din to kay Bruno Mars. So, let's say, 10,000 lahat ang naglalaro. So, i-group kayo. I-group kayo kung using the percentile. So, kapag percentile, hatin kayo into 100. Hatin yung group nyo, the population, into 100 groups. Okay? Ngayon, kapag sinabing surpass 99.9% players, saan ka kabilang doon? Kabilang ka ba sa mga pinakamababa na group? O kabilang ka doon sa may pinakamataas na skill na contribute? From the word itself, surpass, that means tinalo mo. Okay? So, ibig sabihin, 99.9% ng mga players ay natalo mo. So, kabilang ka dun sa 0.1% na players na pinakamalakas in terms of the skill. Okay? So, ganun ang ibig sabihin yan. And here, we are using the percentile sa mga ganitong games. Okay? So, ibig sabihin nun, ang position mo is nandun ka sa higher rank. I mean, nandun ka sa higher position. Kasi na-surpass mo 99.9%. So, sobrang dami nun. Let's say, 10,000 yung mga naglalaro na yan. And kabilang ka sa mga pinakamalakas na players. Okay? So, dito, ang gamit niyang hero is Brody. So, ibig sabihin nun, na-surpass niya yung mga Brody users. Okay? Nalampasan niya yung mga 99.9 players. So, ibig sabihin, isa siya sa mga pinakamalakas mag-Brody. Okay? Itong si Ako Bida. Ayan. Okay? That means, ganun yun, ang ibig sabihin ng isang quantile. So, dito gumamit siya ng percentile kasi ginroup yung mga players into 100 groups. Okay? So, parang kino-compare ka. Ang ibig sabihin talaga nito is kino-compare ka sa ibang players. Ngayon, punta naman tayo sa socio-economic status. When do we use the quantiles? Let's have this one. For you to understand more about quantiles, let's consider this distribution. So dito, base ito sa household incomes ng mga Pilipino, since ang Pinoy or yung country natin is a more diverse, has a diverse population. Okay? So, we'll break down the population into quantiles. So, i-divide natin yan into 5. Okay? At dito, we're going to examine how socio-economic, yung cultural and religious backgrounds might influence the distribution. Ano kayang magagawa ng quantiles na to? Yung socio-economic, yung cultural niya, and religious backgrounds na makaka-impluensya dun sa distribution. Okay, suppose we're going to divide the population into 5 quantiles. So, madidivide siya into 5 groups. So, ibig sabihin nun, tigda 20% bawat group na yan. Okay, dito sa blue, ayan yung mga 20%. So, nagbase yan sa household income.
yung nakukuha ng mga sinusweldo ng parents mo. Okay? So, kung na-divide yan into 5 groups, so, ibig sabihin, hanggang dito ang quantile 1. So, ito ang quantile 1 natin yan. Ito naman ang quantile 2, hanggang dyan, yun yung score. Quantile 3, and then this is quantile 4. And then we have 5 groups, right? Take to 20% yan. Focus tayo dito sa quantile 1. Ito yon. So this quantile represent the lowest 20% of household incomes. So ibig sabihin, ito may pinakamababang, 20% dito, may pinakamababang household incomes. So ano mangyayari dito? People in this quantile might come from socioeconomically disadvantaged backgrounds. So since isa sila sa mga pinakamahirap na household incomes, ibig sabihin, may disadvantage yon in terms of the socio-economic area. Okay? So dito, kapag nandito ka sa group na to, ayan, ito yung mga taong they may have limited access to education and health care. And syempre, they might face challenges related to poverty. Ito yung mga naghihirap. Okay, so syempre dahil kasama yan sa mga naghihirap, culturally, yan, yung mga communities wherein naging uh, marginalized sila. At syempre, dahil nandun sila sa community na medyo mahirap, yan yung mga laging nadidiscriminate. Okay? Ayan. And religiously, nadidiscriminate din sila. Kasi they have limited access sa education, sa healthcare. Okay? So, meron silang limited resources dahil kabilang sila dun sa group na to. Okay? So, ngayon, punta naman tayo sa quartile 3. Hanggang dito yon. So, ito yung group na to. Okay? So, ito yung quartile 3. So, ano naman ang ibig sabihin nito? In this quantile represents the middle 20%, ito yon, of household incomes. Nasa gitna lang sila. Di sila ganun kayaman at hindi rin sila ganun kahirap. Okay, so people in this quantile might have relatively stable socio-economic condition. Stable lang yung kanilang socio-economic condition. So compare it to quantile 1, mas okay naman sila. They have access to better education, meron silang better healthcare, and other essential services. Okay? So culturally, ito yung mga nasa mainstream culture. Okay? Ito yung mga traditional and modern lifestyle. And religiously, sila yung mga groups na actively na nagpo-participate sa religious and social activities. Okay? Kasi okay lang naman sila eh. Hindi sila ganun na discriminate. Ayos lang yung kanilang stable naman yung job ng mga nandito. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng yun yung connection ng quantile sa socioeconomic status. Okay? Now, let's proceed. So, ito pa yung ibang application ng quantiles o yung measures of position. We are also using measures of position sa education. Ito yung commonly used or application na ma-apply natin yung quantiles sa education. Ito yung kapag nag-test kayo, yung magiging result mo is, makikita mo is kunyari, nasa 90 percentile ka. So that means 89 doon natalo mo. Pero yung 10% is yun yung mas mataas sa'yo na score. Okay? So I hope nagigets na yung ibig ko sabihin doon. Okay? And we are also using quantiles of sports and entertainment. Yung kanina, yung sinabi ko. And then socioeconomic status. Okay? So now, let me discuss to you kung paano naman mag-solve ng quartile of ungrouped data. So, a quartile, yung kaninang in-explain ko, dinidivide niya yung buong data mo into 4 groups, 4 equal parts. So, ibig sabihin may 25% ka bawat group. So, ibig sabihin, ito yung first quartile. Second quartile hanggang dito. Third quartile, and this is the fourth quartile.
Okay? So, kung ayan ito ang ating data. So, this is a group kasi konti lang yung data. Kapag sobrang dami na ng data, like, for example, 30 na yan, i-group na natin yan. So, kapag less than yan, nasa mga sabihin na natin 10 lang yan, ungroup data pa rin siya. Okay? So, kung ito yung data mo, ang first na gagawin mo is to arrange the data in ascending order. So, start ka sa pinakamababa hanggang dun sa may pinakamataas na score. Okay? So, kung i-group mo yan, syempre madaling gawin dyan is hatiin siya. So, ilalat to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 groups yan. So, ibig sabihin, 5 lahat dito, and then another 5. So, ibig sabihin yung median natin, yung second quartile natin, nasa pagitan siya ng 7 and 8. So, ito yon. Okay? So, ito yung second quartile natin. And we do not know kung ano yung second quartile na yon unless isolve natin siya. Ngayon, i-group natin yan. Ang first quartile natin, hanggang dito siya sa may 3. Ayan. So, ito yung 25% ng 10 na raw scores. Okay? Another 25% na raw scores, another 25, and another 25. Okay? So, yan na yung group data. So, data to, yung mga scores na yan. Ngayon, ano yung ginagamit nating formula for solving the quartile? So, ito yung ginagamit nating formula. Itong formula nito is specifically, hinahanap muna yung position. Position lang ha, ibig sabihin, hanggang pang ilan. Kunyari si 3. Pang ilan siya sa data mo. So, kung titingnan natin, this is first, second, third. So, si 3, pang third siya sa data natin. How about 10? Pang ilan si 10 sa data? So, syempre, bibilangin mo yan. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. So, pang 7 na position si 10. So, ganun ang gagawin muna natin. So, hanapin muna natin yung position nung quartile na yon. So, ito yung magiging formula natin. So, we have Q stands for the quartile. Q sub K is equal to K. Ang K natin dyan, it denotes the kth quartile. Ano yung pinapahanap? Is it the first quartile, second, or third? So, ang K mo dyan, nasa 1, 2, 3, 4 lang yan. Okay? Times N. N is the number of observation o yung number ng raw scores or number ng data mo. Ipa-plus mo yun sa 1 and then i-divide ng 4. So, that is the formula. Okay? In getting the position ng quartile. Okay? Ngayon, meron tayong dalawang steps pa dito. So, if the computed position, kung ang na-compute mo dito sa formula na yan, ng quantile is exact, na nakuha mo is exact. Ibig sabihin ng exact value is whole number na nakuha mo. Then the value situated in the position is yun na yon. That's the observed value of the quantile. So, ang gagawin mo na lang, magbibilang ka na lang kung sino yung nandun sa position na yon. Okay? So, next naman, what if kung hindi exact value nakuha ko? What if nakuha ko is meron siyang decimal? So, ang gagawin natin, if the computed position of the quantile is not exact, that means may decimal, then ang gagawin natin is magpo-proceed tayo sa linear interpolation. So, ang tawag natin doon sa isa pang formula is linear interpolation. Ito yung kailangan na nating isolve, yung value ng quantile. Sino yung nandun sa position na yon? So, ang formula natin is L, that means lower value, plus D, that's the decimal part ng position na na-solve natin dito, times age, higher value, minus the lower value. So, kapag na-solve nyo na yun na yung mismong score. Okay? So, ganun lang ang gagawin natin for that.